Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at at sa sa inyong inyo mga mga kapatid kapatid, na na lubha lubha ko akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita, salita at at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo sinasamo ko ko sa sa mahal na mahal Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at sa at sa inyo inyong mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y ipanalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paano kayo nagbata ng matinding hirap, matapos na kayo ay maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan na may karamay kayo sa mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na nagluluwat at paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtitiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw, kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang magligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon.
Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag nagliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Puri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga ama. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang katulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. Ang unang tanong ay, sa ano natin ihahambing ang kaharian ng Diyos, ng langit? Pagkatapos may sinasabi si Kristo, talinghaga, katulad ito ng isang magsasakang naghasik ng binhi. Basta siya naghasik, pagkatapos patuloy sa kaniyang buhay. Nang hindi na nalalaman, lumalago, nabubuhay yung kanyang hinasik. So the farmer doesn't even know how it grows. Basta hinasik niya, patuloy siya sa kanyang pamumuhay, ang inihasik niya ay tumutubo, lumalago, namumunga. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay pwedeng ihambing sa isang napakaliit na butil ng mustasa. Itong mustasa po sa Bible ay hindi yung mustasa natin, yung ganito lang kataas. Kahoy po ito, dilaw ang bulaklak, nagiging kahoy, nagiging gulay. Maliit na butil, pero pag nabuhay, pag inihasik at hinayaang mabuhay, lumalago at napapamugaran pa daw ng ibon ang kanyang mga sanga.
Ano po ang leksyon natin dito? Ang kaharian ng Diyos ay kailangan ihasik. Kailangan mayroong maghahasik. Sa atin pong pamumuhay, kung minsan unconsciously, hindi natin alam na sa kaunting mabuting salita o sa kaunting mabuting gawa, yun ay parang binhi ng pananampalatayang itinanim natin sa puso, sa buhay ng ating kapwa. Hindi nga natin alam na nakadulot ng kabutihan sa Kanya. Hindi natin alam. Most of the time, unconsciously, hindi natin alam. Nakagawa tayo ng isang kabutihan, yung kabutihang yun ay tumimo sa puso ng isang tao, maliit lang para sa atin, hindi nga natin alam, pero sa Kanya tinanggap niya at hinayaan niyang lumago sa Kanyang buhay without us knowing yung maliit na gawa natin ay nagpanibago ng Kanyang buhay. Nagpabago sa Kanyang buhay. At yung maliit na binhi ng kabutihan na inihasik natin, sa Kanyang buhay ay lumago ng hindi natin alam. At isang araw, yung maliit na binhi ng kabutihan na itinanim natin sa Kanyang buhay, without us knowing, lumago at yung ibang mga tao ay nakinabang din sa kabutihang iyon. Ang leksyon po natin, huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mga kabutihan kahit maliliit. Kung minsan malaking kabutihan ginagawa mo, tapos kita mo, parang hindi naman nila tinatanggap. May ginawa kang mabuti, parang baliwala sa kanila. Kaya next time, hindi ka na gumagawa ng mabuti. Sapagkat sabi mo, sayang din lang naman. Hindi po. Yun pong lahat ng kabutihang ginagawa natin, malaki man o maliit, hindi po alam po natin o hindi man natin alam, ay tumitimo sa puso, sa buhay ng taong nakakatanggap ng mabuting salita, ng mabuting gawa. At yun nga po, kahit hindi natin alam, yun pala yung nagpapabago ng kanyang buhay. Kaya po mga kapatid, wag po tayong mapagod, wag po tayong manghina sa paggawa ng kabutihan, lalo na tungkol sa ating pananampalataya. Sapagkat, inuulit ko nga po, kahit hindi natin alam, maaaring ito ay lumalago sa mga taong nakakatanggap ng kaunting kabutihang ating inihahasik sa kanilang buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Kaya sa bawat panalangin, ang ating itutugon, banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na manghasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkos asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan na biyaya at umunlad sa sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan
kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang may alay mula sa katas ng ubas at buong ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito na ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kami aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siyang salitang katuwang at kapiling, nung lahat ng may iral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipin at palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal ni Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiis niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasalan sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iangyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon ay iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang katulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliliwanag niya ng sarilinan sa kanyang malagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. Ang unang tanong ay, sa ano natin ihahambing ang kaharian ng Diyos, ng langit? Pagkatapos may sinasabi si Kristo, talinghaga, katulad ito ng isang magsasakang naghasik ng binhi. Basta siya naghasik, pagkatapos patuloy sa kanyang buhay. Nang hindi na nalalaman, lumalago, nabubuhay yung kanyang hinasik. So the farmer doesn't even know how it grows. Basta hinasik niya, patuloy siya sa kanyang pamumuhay, ang inihasik niya ay tumutubo, lumalago, namumunga. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay pwedeng ihambing sa isang napakaliit na butil ng mustasa. Itong mustasa po sa Bible ay hindi yung mustasa natin, yung ganito lang kataas. Kahoy po ito, dilaw ang bulaklak, nagiging kahoy, nagiging gulay. Maliit na butil, pero pag nabuhay, pag inihasik at hinayaang mabuhay, lumalago at napapamugaran pa daw ng ibon ang kanyang mga sanga. Ano po ang leksyon natin dito? Ang kaharian ng Diyos ay kailangan ihasik. Kailangan mayroong maghahasik. Sa atin pong pamumuhay, kung minsan unconsciously, hindi natin alam na sa kaunting mabuting salita o sa kaunting mabuting gawa, yun ay parang binhi ng pananampalatayang itinanim natin sa puso, sa buhay ng ating kapwa. Hindi nga natin alam na nakadulot ng kabutihan sa Kanya. Hindi natin alam. Most of the time, unconsciously, hindi natin alam. Nakagawa tayo ng isang kabutihan, yung kabutihang yun ay tumimo sa puso ng isang tao,
maliit lang para sa atin, hindi nga natin alam, pero sa Kanya tinanggap niya at hinayaan niyang lumago sa Kanyang buhay without us knowing yung maliit na gawa natin ay nagpanibago ng Kanyang buhay. Nagpabago sa Kanyang buhay. At yung maliit na binhi ng kabutihan na inihasik natin sa Kanyang buhay ay lumago nang hindi natin alam. At isang araw, yung maliit na binhi ng kabutihan na itinanim natin sa Kanyang buhay without us knowing, lumago at yung ibang mga tao ay nakinabang din sa kabutihang iyon. Ang leksyon po natin, huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mga kabutihan kahit maliliit. Kung minsan malaking kabutihan ginagawa mo, tapos kita mo, parang hindi naman nila tinatanggap. May ginawa kang mabuti, parang baliwala sa kanila. Kaya next time, hindi ka na gumagawa ng mabuti. Sapagkat sabi mo, sayang din lang naman. Hindi po. Yun pong lahat ng kabutihang ginagawa natin, malaki man o maliit, hindi po alam po natin o hindi man natin alam, ay tumitimo sa puso, sa buhay ng taong nakakatanggap ng mabuting salita, ng mabuting gawa. At yun nga po, kahit hindi natin alam, yun pala nagpapabago ng kanyang buhay. Kaya po mga kapatid, wag po tayong mapagod, wag po tayong manghina sa paggawa ng kabutihan, lalo na tungkol sa ating pananampalataya. Sapagkat, inuulit ko nga po, kahit hindi natin alam, maaaring ito ay lumalago sa mga taong nakakatanggap ng kaunting kabutihang ating inihahasik sa kanilang buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Kaya sa bawat panalangin, ang ating itutugon, banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkos asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan na biyaya at umunlad sa sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang mga alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang may alay mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito na ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat kami aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siyang salitang katuwang at kapiling, ng lahat ng may iral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipin at palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal ni Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiis niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay niyang bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasalan sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, pakiyak na kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.